Sa ADD po, sa pagtuturo po ng Biblia, yun po, napansin ko lang po sa kanila, yung pag nagtuturo sila, kailangan may masisiraan silang mga relihiyon. Bakit ka mag-iiglesia ni Cristo, edi marami nang bawal sa'yo. I'm Attorney Erica Joy A. Santos. I am currently working at a trucking company, a general manager, and currently the lawyer of the company. Hilda Garcia Burog po. Meron po kaming RTW na hanap buhay. Ang dati ko pong religion is Roman Catholic. Nung bata pa po ako, hanggang high school po, ang religion ko po Catholic. Tapos nung nag-aral na po ako ng kolehiyo, nagdating daan po ako. Nung college po ako, kahit po nasa Catholic school ako noon, parang iba po yung pakiramdam ko. Parang may hinahanap talaga ako na parang sabi ko, hindi ko ramdam po yung pagiging Katoliko. Kaya po nung na-try ko, may mga kaibigan ako na nasa Born Again, na uma-attend din po, napasama ako sa kanila sa Victory Worship. Bawal pumasok sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Walang kalayaan sa pagpili tuwing eleksyon dahil ang pumipili ng kanilang iboboto ay ang pamamahala. Na-invite po ako sa Iglesia ni Cristo nung bago po ako mag-bar exam kasi po pakiramdam ko po walang gumagabay sa akin at kahit po ako nagdarasal parang pakiramdam ko po walang nakikinig. Kaya meron po akong kaibigan na Iglesia ni Cristo na sinabi niya sa akin na bakit hindi mo subukang makinig sa doktrina ng Iglesia ni Cristo? Dahil dito, pag nanalangin ka, nananalangin ka sa tunay na Diyos. Sa pagsamba po, merong kaayusan. Solim po ng pagsamba. At napaka-organized po ng pagsamba po na isinasagawa. Tapos sa damit na pansamba, kailangan po talaga nakaayos. Sa ADD po, sa pagtuturo po ng Biblia, yun po, napansin ko lang po sa kanila. Yung pag nagtuturo sila, kailangan may masisiraan silang mga relihiyon. Sasabihin pa nila, ang Iglesia ni Cristo, ganito, ganyan. Pero sa Iglesia ni Cristo, wala akong nakita na ganun. Talagang nakabase lang po talaga sila sa Biblia. Nung dinodoktrinahan po ako at sumasamba, dun ko po na-realize na dito ko nahanap yung kulang po sa buhay ko, which is yung tunay na religion at yung tunay na Diyos. Napagpasyahan ko po maging Iglesia ni Cristo nung naka-attend po ako ng unang-una kong pagsamba. Nakita ko po yung kung paano po tayo sumamba at narinig ko din po kung paano magturo ang ministro. Lahat po ng tinuturo ng ministro ay nakabase po sa Biblia. Kaya yun po yung naging turning point ko para magpatuloy sa Iglesia ni Cristo. Nang marinig ko po, ang aral ng Iglesia ni Cristo ay pawang katotohanan at nakasulat sa Biblia, ito na po yung naging turning point ko po para umanib. Dahil sinasampalatayanan ko po sa Iglesia ni Cristo, dito po natin matatamo ang tunay na kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Nung dinodoktrinahan po ako, ang mga umusig din sa akin ay yung mga kaibigan ko po na abogado din. Ang sinasabi po nila is, bakit ka mag-iiglesia ni Cristo? Edi marami nang bawal sa'yo. Katulad na nga rin po ng sa eleksyon, paano yan? Edi etong taong to na ang iboboto mo. Wala ka ng karapatan. Nung nag-iiglesia ni Cristo po ako, marami pong umuusig sa akin. Una po, ang pamilya ko, tatay ko po, kasi siya po yung nasaktan ko ang kalooban, kasi siya po ang dating daan. Kaya nagsuffer din po ako na ilang taon na hindi po masyadong umiimik po sa akin ang tatay ko. Pero ngayon, okay na. Nanindigan po ako sa pag-anib po sa iglesia dahil sa aral na akin natutunan na iisa lang po ang tunay na Diyos. Iisa lang po ang iglesia na nakasulat sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo. Kaya yun po, umanib po ako sa iglesia. Yung narinig ko pong paninira na wala pong kalayaan yung mga nasa Iglesia ni Cristo, hindi po totoo. Kasi tayo po, may kalayaan po tayo bumoto, pero mas pinipili po natin na sundin po yung pamamahala
Kasi kung ano po ang sinabi ng pamamahala, nakabase din po yun sa Bible na dapat tayong sumunod sa pamamahala. Nabautismohan po ako noong October 22, 2021. Ang pakiramdam ko po pagkatapos ko po bautismohan, sobrang saya ko po. Nabigyan ako ng bagong chance sa buhay. Dito po may chance na ako na maglingkod sa tunay na Diyos. Nung nag-iiglesia po ako, marami pong pagbabago po sa nangyari po sa buhay ko. Una po, tatay ko nga po, naging maayos na rin po ulit yung pakikitungo niya sa akin. Ang itinuro po sa atin ng pamamahala para po makatulong sa pagharap sa pagsubok ay ang pananalangin at ang pagpanata. Ang isa po sa naging advantage sa akin, ngayong Iglesia ni Cristo na po ako, hindi ko makakayanan po ang mga pagsubok po kung wala po ako sa loob ng iglesia. Talagang ibinigay yan sa atin, kakayanin natin, hindi yan ibibigay sa atin kung hindi natin kayang lagpasan. Para po sa akin, tatay, isang araw po makasama ko po kayo sa paglilingkod po sa Diyos dito po sa Iglesia ni Cristo. Sa mga kapwa ko po, abogado, alam ko po na mahalaga po sa atin ang pag-aaral ng batas ng tao, pero sana po bigyan nyo rin ng pansin na makapag-aral ng batas ng Diyos na dito po natin matututunan sa Iglesia ni Cristo.